Baka sa boses kasi nito ang pag-aalala, and I don't want to him to get worried. Gusto ko magsalita ngunit sadyang hindi ko may buka ang aking bibig. Bakit ba ganito? Pilit kong nilalabanan ang paghila sa akin ng antok. Albert, Albert, Albert. Paulit-ulit ko siyang tinatawag sa aking isipan. Ayokong magpatangay sa enerhiya na kumukuha sa aking ng malay, pero sadyang makapangyarihan talaga ito dahil sa unti-unting nakaramdam ako na pamimigat at pakiramdam ko ay nahuhulog ako sa kawalan. Anak, bakit hindi ka muna umuwi? Magpahinga ka. Ako muna ang magbabantay kay Tinay. 2 araw ka nang walang matinong tulog. Hindi ka na rin kumakain ng maayos. Gusto mo ba akong mag-alala, anak? Ma, I'm fine. Gusto ko lang dito ako, sa tabi ni Athena. Ayokong mawala siya sa paningin ko. Dito lang ako, ma. Pero anak, baka ikaw naman ang magkasakit? Gusto mo bang pagkagising ni Tinay ay siya naman ang mag-alala sa'yo? Kakain ako, ma. Hindi lang ako nagugutom ngayon. Diyan, anak. Please, ma. I'm fine. Don't worry. Makita ko lang si Athena. Maramdaman ko lang ang init ng balat niya. Lumalakas na ako. Gumiginhawa ng pakiramdam ko, ma. Natatanggal lahat ng pagod ko. She's all I need, ma. Especially this time. I need her in my life. Mababaliw ako pag nawala siya sa akin ng tuluyan. Mababaliw ako. Anak, nadudurog ang puso ko sa naririnig ko. Lalo na humahagulhol ang mahal ko ngayon. Oh, Albert, lalaban ako. Babalik ako. Mabubuhay ako para sa'yo. I'll wake up soon. I promise you. Dude, you can sleep for now. Kami na munang bahala dito. Yes, bro. Leave everything to us. Meanwhile, you go home and rest. Huwag matigas ang ulo dyan. Magpahinga ka muna. Look at you. Nagawa mo bang magpalit ng damit? I bet nung isang araw mo pang suot yan. Jan will take care of her, alright? Rest assured. Have you looked yourself in the mirror? Anytime babagsak ka na. Para ka ng zombie. Gumagalaw ngunit walang buhay. Bro, listen to us. We understand what you're feeling and we feel the same way too. But you should take care of yourself as well. And I have this feeling that Tinay can hear us. Umuwi ka, kumain ka, matulog at magpahinga. Pag nagising si Tinay, tatadtarin ka niya ng sermon. Sige ka. Nag-aalala si tita sa'yo. Thank you for coming here, guys. Salamat din, ladies, but I'll get by. Kaya ko pa. Kayang-kaya ko pa. Ang hindi ko kaya ay ang malayo sa kanya. I can't take that. I can't handle that. I would lose myself. Pero salamat pa rin sa pagdalaw. His friends are here. Where am I? And I am here in the bow. God, please give me enough strength. I wanna go back to the real world. I wanna go back to Albert's loving arms. I wanna go back, please. Sweetheart, narinig mo ba ako? Gumising ka na, please. Marami pa akong pangarap para sa ating dalawa. Marami pa akong gustong gawin na ikaw ang makasama. Magpapakasal pa tayo, Athena. Bubuo pa tayo ng pamilya. Huwag kang madaya. Nangako ka sa akin. You promised before that you'll never leave me. Now, I want you to fulfill that promise. Gumising ka na, please. Bumalik ka na sa piling ko. Miss na kita. I want to see your smile again, sweetheart. I want to hear your voice as you call my name. I miss your touch. I miss your love. Come back to me, sweetheart. Come back to me. Why do you always choose to leave me? Why do you always choose to leave me behind? Bakit ako laging naiiwan, sweetheart? Am I not enough reason for you to stay with me? Is my love not enough? Prove me wrong, sweetheart. Prove me wrong. Don't break my heart like this. Wake up and I swear I'll give you more reasons to stay. Why are you crying again, my love? And why are you questioning my love for you? You are more than enough for me, Albert. Nothing in this world can compare my love for you. No treasure in this earth will make me change my mind and hurt from loving you. Pilit kong ibinuka ang aking mata. Nasilaw agad ako at napapikit ulit. I tried to blink many times until my eyes
could adjust the brightness of the room. When I finally managed to see everything clearly, agad kong nilingon ang taong nakayuko sa gilid ko. Ngayon ko lang naramdaman ang pamamasa ng kaliwang palad ko na hawak-hawak niya. His shoulders are shaking from crying. I smiled tenderly. Nagiging iyakin na atang mahal ko ngayon. Where did my best Albert go? I tried to rest my right hand. Nang mangyari ay dahan-dahan kong hinaplos ko ang buhok ni Albert. It feels good to feel his hair again my palm. I saw his head move in his shoulder. Become stiff for a second. Hindi ito gumalaw sa pagkakayuko. At mukhang nagdadalawang isip na iangat ang tingin sa akin. Napangiti ako. I think he thought that he just imagining things. Banayad ko ulit na hinaplos ang kanyang buhok. Medyo naninigas na ito at halatang walang suklay. Kumilis ulit ito at narinig ko ang malakas na pagsinghap nito. He slowly raised his head from my palm at nanlalaki ang matang nakatitig sa akin. Athena, his voice is shaking at pumiyok pa ito. Nakikita ko na ngayon ang mukha nitong halatang wala pang pahinga. Pagod at malalim ang mga tingin nito sa akin. Agad na nanubig ulit ang kanyang mga mata. You are awake. Mabagal na bigkas nito. I nod. Humagulhol ito at dinalang aking palad sa kanyang labi. Welcome back, sweetheart. Thank you for coming back to me. Thank you, God. Nabasag ang boses nito dahil sa paghikbi. Umangat ito sa pagkakaupo at hinaplos ang aking buhok. He then lowered his head to kiss my lips many times. Magaan lang ngunit punong-puno ng pagmamahal. I love you so much. I love you, I whisper, pero yun ang pinakamalakas kong boses. Nanghihina pa rin ako hanggang ngayon, but I guess I'm doing fine. Oh, sweetheart, I love you. I love you. I will never get tired from loving you. Gusto kitang yakapin ng mahigpit, Athena. Kaso baka masagi ko ang sugat mo. May gusto ka ba? May masakit ba sa'yo? Are you hungry? Anything you like to eat? Tell me. I'll give everything. I'm thirsty, Albert. Yes, I'm really thirsty. Nanunoy ang lalamunan ko at gusto ko ng tubig ngayon. Even my voice is hoarse. May pinindot itong button sa gilid at maya-maya ay may humahangos na nurse ang pumasok sa loob. The patient is awake. Albert speaks. She's thirsty. Is she allowed to drink? Tatawagin ko pa muna po ang doktor, sir. After the doctor check her up, she'll give you further notice on what she can have for now. She checked my vital sign at may kung anong sinusulat sa charts. If you'll excuse me, paalam nito pagkatapos. Tumango lamang si Albert sa babaeng nurse na nahihiya pang tumingin sa kanya. Well, even if he looks tired and weary, he's still as handsome as the first time I saw him. Kaya hindi na ako magtataka sa kinikilos ng nurse. Pagkalabas nito ay naupo si Albert sa gilid ng bed. Hawak-hawak ulit ang aking kamay. Everything's gonna be alright now, sweetheart. What happened to Jessica? Naalala ko ang anyo nito. She's scared and afraid. There's something wrong about her. She isn't normal anymore. Prison, matigas ang pagkakasambit nito. His face hardens and his jaw clenched. Napaawang ang bibig ko. Hindi ko akalain na aabot sa ganitong lahat. Naabot sa dahas ang pagkakadesperada niyang maangkin si Albert. Are you mad at her? Of course I am. She put your life in danger, Athena. And God, I want to break her neck for hurting you that time. Pinisil ko ng marahan ang kanyang palad. She's just in love with you, Albert. Then, she's in love with the wrong man. She know it from the start. Ayaw lang niyang tanggapin ang katotohanan. Hindi ko siya kailanman minahal. I use her, yes. I'm guilty on that part, but I paid her huge amount para lumayo siya. Para lumayo sa akin ng lubusan. She's accepted the offer and now she came back with vengeance. Her definition of love is out of this world. Athena, she's sick. Calm down, will you? Kastigo ko sa kanya.
He's raging with anger towards Jessica and I felt sorry for the girl even if she inflicted me. I know this man, masamang magalit lalo na pag nasaktan mo ang mahalagang tao sa buhay nito. And don't pull that stunt again, Maria Tina Gonzalez. Don't risk your life for me dahil akong dapat ang protekta sa'yo. Not the other way around. He hissed at me and just sighed afterwards. We're going to protect each other, Albert. That's how this relationship's supposed to work. It's not just you. It's not just me. It's about the two of us. It's about how we care for each other. It's about how we love each other. He heaved a sigh. Bigo ang mga matang ibinigay niya sa akin. But promise me you won't do that again, Athena. Don't put me through misery again. You put me through hell. Imagine what I felt when I held you in my arms full of blood. Lord, I almost lost my sanity. You will be the death of me, Athena. Ginagap nito ang aking kamay at marang pinisil. Mahigpit na hinawakan ko yun at kahit kumirot ang parteng balikat ko sa paggalaw, ay hinila ko ang kanyang kamay at dinala sa aking labi. I want Albert, sagot ko habang hinahalikan ang likod ng kanyang palad. Pero kung ibibigay ulit ng kapalaran ang ganong pangyayari, I'm willing to catch the bullet again. Kung buhay naman ito ang nakasalalay, I just love this man so much and I never felt this kind of love before, only for him. Sumusukong sumulyap lamang ito sa akin. What I'm going to do without you, Athena? I smirked. My sentiments exactly, Albert. Kinabukasan ay nagising akong puno ng tao ang kwarto. Halos lahat sila ay nakangiti sa akin. Napangiti rin ako, pabalik sa kanila. Nakakamiss din ang mga ito. Finally, nagising na rin si Athena. Maliligo na rin si Jan sa wakas, paunang sambit ni Ayan. Agad na nagtawanan ng mga tao sa paligid. Si Albert na nakalapit agad sa kanya ay binigyan agad ng peking suntok sa sikmura si Ayan. Packer, nakaligo na ako. Mga tol, hihis. Agad na nagtago ito sa likod ng natatawang si Elena nang akmang susugod ulit si Albert. Biro lang pre, pahabol ni Ayan. Ngumuso lang si Albert na lumalapit sa akin. He kissed me on the lips. Good morning, sweetheart. He smiled. Maliwalas na mukha nito. Nakapag-ayik na rin at wala nang balbas sa mukha. Good morning. Good morning din sa inyo. I greeted him. Thanks God, you're safe now. Nag-aalala kami sa iyo. Si Emerald na nasa kabilang gilid ko. Malaki ng tiyan nito at panay ang himas nito doon. Ilang buwan na lamang at manganganak na ito. Si Lauren sa ina sa tabi naman ng asawa. How are you feeling? Lauren speaks. A lot better than yesterday. Thank you. I reply. I asked Albert to elevate the bed para naman makaupo ako at hindi ako mahirapang tingnan sila. Napansin ko ang isang babae na tahimik lamang sa likod ni Jack. Her skin is not a typical Filipino skin. She's tall and got right curves on her body. She's a very beautiful woman. Napansin siguro ni Jack ang pagtingin ko sa babae. Kahinila nito ng marahan ang kamay ng dalaga. Napapitlag pa ito at tumingin sa kamay nilang magkahawak. Tinay, I want you to meet Julian, tikim ni Jack. Hindi nito binitawan ang kamay ng babae kaya ang kabilang kamay na lamang nito ang inabot sa akin. Hi, nice to meet you. She speaks shyly. Nice to meet you too. Pasensya na kung sa ganitong pagkakataon pa tayo nagkakilala. You are Jack's girlfriend, sambit ko. Nalaglag ang mga panga nito. No, I'm not. I'm his brother's fiancé. Hindi na makaligtas sa akin ang paningin ng mata ni Jack. May dumaang lungkot sa mukha nito. Ngunit pilit pa rin pinapakita na baliwala lamang sa kanya ang sinabi ng babae. Yeah, tama si Albert. They are complicated at gusto ko mang biruin si Jack dahil finally, nagkagusto rin ito ng totohanan sa isang babae. Ngunit ang masakap lamang ay sa maling pagkakataon. Veronica cut the awkward moment. I will plan a party. Tayo-tayo lang guys. We need to celebrate para sa pagaling ni Tinay. Actually, double celebration ito para rin sa pagaling ni Jan ng tuluyan. Hindi ba kayo magiging busy sa kasal nyo? James speaks suddenly. Everything is in the right place. Matutuloy na rin ang stag party. Halakhak ni Chris na ikinatawa rin ng boys.
Kayo lang ba? May bridal shower din kami, no? Do, sagot ni Veronica at nakipag-appear sa mga girls. The girls gigil at nagbulungan. Baby, makikiparty ka pa ba? Baka masama sa kalusugan mo. Alanganing salita ni Lawrence kay Ems. Pinalalakihan ito ng mata ni Ems. Huwag mangialam, Lawrence. Nagkamot sa batok lamang ang lalaki. Sabi ko nga po, ngumuso ito ngunit umirap kay Veronica na nakangisi. No boys please, wika naman ni Albert. Where's the pander? Ang KJ nyo, angal ni Elena. Elena, don't you dare, princess. Angal ni Ayan at malambing na hinugot ni Elena at niyakap. I will let you join them but please behave, no boys. He kissed her lips. Humalakhak si Elena na nangunyapit sa liig ni Ayan. Yes sir. Si James ay umiling-iling lamang na nakatingin sa kanilang lahat. Where is his girl anyway? I look at Albert na nakakunot noo sa akin. Problem? Sweetheart, he calls. No boys, do you hear me? Ay gigil at medyo umiwi sa kirot pero natatawa pa rin ako at hindi ko mapigilan. Possessive jerk. Loud and clear, Albert. I smile. Try me. Pagkalipas ng 2 araw ay pinayagan na kami ng doktor na makalabas. Naging mabilis ang aking pagaling. At laking pasasalamat ko sa may kapal dahil hindi ganong malubha ang aking naging tama. Nalaman din ng doktor na isa akong nurse kaya more or less ay alam ko kung paano ko gagamutin ang sugat ko. Hindi rin naman ako nahirapan sa biyahe namin mula sa Davao Doctor's Hospital hanggang San Juan. Our friends convinced us to stay in Davao a little bit longer. May kondo din naman kasi doon si Albert. Even Jack offered his house na napabilang sa isa sa pinaka-elite na subdivision sa buong syudad. But I choose to refuse. Pakiramdam ko kasi mas makakabuti sa akin ang sariwang hangin ng probinsya at magaan sa pakiramdam ang tanawin dito. I feel peace. I feel safe in this land. I always feel like this is my home from the very start and I always prefer to stay here. Komportable ka ba dito? O gusto mo ipalinis ko ang isa sa kwarto sa baba para hindi mo na kailangan umakyat baba ng hagdan? Inalalayan ako ni Albert na makahiga sa kanyang kama. Sa aming kama para dahil mula nang magkaayos kami ay dito na ako natutulog. Ang mga gamit ko ay nailipat ko na rin dito sa kwarto. Albert naman, sa may balikat ang tama ko, hindi sa binti o sa paa. Nguso ko. He pampers me a lot lately. Nang makasandal ako ang mga paa ko naman ang inangat ko. Ikaw ang bahala, he says. He sat beside at humilig ako sa kanyang balikat. Umayos ito ng upo at pinaloob ako sa kanyang mga yakap. I felt him kiss the top of my head. Oh Lord, I miss you sweetheart. Namamaos ang boses nito. Napakagatlabi ako. I miss him too. But you know, we can't, I say. I know sweetheart, makakapaghintay pa naman siguro. Bumaba ang tingin nito sa akin and he grinned sheepishly. 1 buwan daw, Albert, paalala sa akin ng doktor. Nakita ko ang paglunok nito at ang pagngiwi ng kanyang mukha. 1 buwan? Damn, masasakal ko talaga ang Jessica na yun. He looks frustrated. Sinuklay nito ang kanyang buhok gamit ang kanyang daliri at tahimik na nagmura. I tried my best not to laugh because he'll get pissed even more. Kung may hawak lang siguro akong camcorder, baka na-video ko na siya at pag nakita ng mga kaibigan niyang baliw, siya na naman ang uulanin ng tukso. Hey, hinaplos ko ang kanyang dibdib. Nagpipiro lang ako. I wink at him at inarapan lamang ako. Lalong lumaki ang ngisi ko sa ginawa nito. Wari pa siya. I know, tuwang-tuwa yan sa kaloob-looban. I giggle quietly. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, Albert. Wala akong maisip na oras na nawala ito sa aking paningin mula ng pagkagising ko. Kahit ang pagpunta ko sa bathroom ay nakabuntot pa ito. Nahihiya na nga ako sa nurse na nag-asikaso sa akin dahil si Albert ay masahol pa sa anino ko. Pag sinusuway ng nurse ay naiinis naman ito at talagang ipinapakita ang kanyang pagkayamot. Mas lalo siyang naging mahigpit sa lahat. Pakiramdam nito ay lahat ng taong lalapit sa akin na hindi nito kilala ay may masamang balak sa akin. He became more protective and vigilant.
Kahit ilang beses kong sasabihin sa kanya na wala nang makakapanakit sa akin dahil nasa kulungan na si Jessica, ay ayaw pa rin itong mapanatag. He even thought that Jessica might hire people to kill us for her part. But I think that's absurd. I could still remember the shock on her face when she pulled the trigger. She couldn't believe she shot me. Naniwala ko sa kanya nung sinabi niyang hindi niya ito sinasadya, that she just wanted to scare us. She was just depressed and desperate for Albert's attention. And besides, she was under the power of alcohol. She was drunk that day. Pero kahit gusto ko na hilingin kay Albert na palayain na si Jessica, ay hindi pa rin obra. Nalaman kasi namin na hindi rehistrado ang baril na ginamit ito. May nilabag pa rin ito sa batas. When I finally held, dadalawin ko ito sa kulungan para sa aming huling pag-uusap. At Tina, the last time na nagpasalamat ka sa akin, may hindi magandang nangyari. Ngayon, nagpapasalamat ka na naman. Gusto ko na naman atang kabahan, ani nito sa akin. Umirap ako sa kanya. No one can separate us, not even death. Right? Medyo pinahilig niya ako para makababa mukha niya sa akin. When he lowered his head, I felt my chin to meet his lips. Mababaw na mga halik ang ipinagkaloob nito sa akin. Magagaan at sobrang tamis. Oh damn sweetheart, I miss you so bad, he says huskily between our kisses. Nagiinit din ang aking katawan. He always set my body on fire. Nakakabilib na kahit nakakaakit na tingin lang ni Albert ang ginagawa niya sa akin, ay may kung ano na agad na nagririgo dun sa puso ko. Can I ever get enough of him? I think the answer is no. I can't get enough of him. Instead, I'm asking for more. Nang ibinuka ko ang aking bibig, ay pinasok nito ang kanyang dila. He then captured my tongue and sucked it lovingly. Naging mapusok ang aming halikan. Our tongue knot, and when I finally get the chance to capture his naughty tongue, ay sakit to, but harder, he gasped. Gumapa ang kamay nito paibaba sa aking katawan. Magaan na hinaplos nito. I'm on his name, Albert. I want more. I want more than touching. Sweetheart, my sweet Athena. Dahan-dahan niya akong inahiga sa kama at pagkatapos ay lumod ito sa harap ko. Can we give it a try? He asked hopefully. I bite my lips. I don't know, maybe. I'll be gentle, I promise. He whispered huskily. His hand moved to my thigh and he stroked it seductively. And the current flows to my veins and I whimper. He is about to pull my underwear down nang biglang may kumatok sa pinto. Damn it, he cursed. Ako ay natatawa lamang sa kanya although sumasakit ang aking puso dahil sa pagkabitin. It's been days since we last made love. Ano yun? He asked frustratingly. Sir, may naghanap po kay Tinay. Sagot ni Baliling sa labas ng pinto. Albert prone as he gets up to his feet. Lumapit ito sa pinto at binuksan yun. Sino daw? May naghanap sa akin. Sino naman kaya yun? Hindi ko po kilala sir. Babae po eh. Nakayukong sagot ulit ni Baliling. Babae? Naliit ang mata ko at napatitig kay Albert. I gritted my teeth. As my stare never leave his. Sweetheart, don't give me that look. I'm sure she's not my woman. Kung sino man yan, depensa ulit nito at namulsa sa kanyang shorts. He is giving me his horrifying look. Buntis po, sir. Singit naman ni Baliling. Buntis? Halos sabay na namutawi sa bibig namin ni Albert ang salitang yun. Nakabuntis ka, Albert? Mas lalong nanggagalaiti ako sa galit. Dandahang bumaba ako sa kama at agad naming nakaalalay si Albert sa akin pero tinulak ko siya. Sweetheart naman, wala akong binuntis na babae, okay? Nagtaas ito ng 2 kamay sa ere. Pagkatapos ay nagkamot ito sa batok. Mumuso pa ito sa akin. Shut up! Pag ito, Albert, panibagong problema na naman, hindi ko na alam gagawin ko sa'yo. Sumasakit agad ang dibdib ko. Kung nakabuntis ka, Albert, wala na talagang pag-asa para sa aming dalawa. He needs to be that woman. For the baby's sake. My God, I thought. Tapos na ang lahat pero mukhang nag-uumpisa pa lang pala. Why can't I have my own happily ever after with the man I love?
Just like in the fairy tale books. Sa bagay, we are in the real world. And reality sucks big time. Bakit ako ang hinahanap baliling? Mukhang si Albert ang kailangan ng babae. Pagtataray ko. When I finally managed to get up, hindi ko alam. Galit na galit nga eh. Pinapakalma ng senyora. Babae nyo na lang. Naglakad ako palabas ng kwarto habang ang kamay ko ay nakatapat sa aking sugat. Kumikirot pa rin talaga pero dumoble ang kirot ngayon dahil pati dibdib ko ay sumasakit. Sweetheart, Albert whispered behind me. Don't talk to me, Albert, until we clear this new mess again. Matigas na sagot ko. Jesus, Athena, wala nga akong binuntis. There was never any woman in my life but you. Hindi ko na nga magawang lumingon pa sa iba mula nang dumating ka dito. Ang mambuntis pa kaya? I stopped from